Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay ang salitawa. Sa palagay ko po mga kapatid, lahat po tayo ay nakaranas na ang buhay natin ay tila tumatakbo na matiwasay, mapayapa at para bang nasa ayos ang lahat ng ating buhay at bigla na lamang pong darating ang sakuna, peligro, delubyo ng buhay at problema. Sa pagharap natin sa mga ito, tayo ay magkrisis na para bang nadistorbo ang ating mapayapang buhay. At sa panahon na ganito po ang kinakaharap natin, paano po tayo nag-aadyas? Maganda po ang paalala ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon na si Jesus kasama ng mga alagad ay nasa bangka, lumalayag sila, pamapayapa, matiwasay ang dagat, at bigla na lamang pong lumakas ang hangin, at tumaas ang mga alon. Natakot ang mga alagad at habang lumalakas ang hangin, ang mga alon ay tumataas at lumalakas din. Si Jesus ay mapayapang tulog sa bangka. Ano pong pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon sa panahon na humaharap tayo sa krisis ng buhay? Mga kapatid, una, pinapaalala sa atin na sa ating buhay, sa ating paglalakbay, ay kasama natin ng Diyos. God is near us. And when we are near the Lord, it doesn't mean that we are free, we are exempted from experiencing difficulties, crisis in life. Pero the more we are close to God, the more we experience a lot of turbulences, challenges and crosses in life. And one surprising detail in our gospel reading today, which many of us give a scant notice, is the fact that the disciples were experienced fishermen. Supposedly, they were accustomed to this kind of situation na lumalakas ang hangin, lumalakas ang mga alon, pero binalot sila ng takot. Kaya ginawa nila, ginising nila ang mahimbing na tulog na Panginoon. At ano po naging reaction ng Panginoon? Hindi siya nakafocus sa hangin o sa alon, kundi sa kanyang mga alagad na sinabi niya, napakaliit ng kanilang pananampalataya. And so Jesus commanded the winds and the waves to calm down. And the nature obeyed the Lord. The disciples were astonished, they were shocked, and even questioned or even amazed who Jesus is, that even the nature obeyed Him. Pero ito'y pagpapaalala mga kapatid na sa krisis ng buhay natin, nariyan ang Diyos at kailangan natin ng malalim na pananampalataya sa Diyos sa tuwing humaharap tayo sa krisis ng buhay. At paalala ng Panginoon na kapag tayo'y tila nalulunod sa krisis ng buhay natin, let us not hesitate to cry for help, to ask the Lord to save us so that we will not get drowned from the crisis of our life. And we are being assured by the Lord that our prayers will not be left unanswered. The Lord will always come to rescue us. Like the experience of Lot in our first reading today, the Lord will rescue us from our miseries, from our crisis in life. We simply have to have that faith that will call the Lord
and will ask Him, Lord, save me. Do not allow me to get drowned from this misery, from these problems, from this crisis of my life. And it is also a big reminder for us when Jesus calmed the sea that God is bigger than all the storms of our life. Let us not forget this reality, this fact, my dear brothers and sisters. Totoo, humaharap tayo sa krisis ng buhay. Pero wag din natin kakalimutan yung katotohanan na sa bandang huli, mas malaki pa rin ang Diyos at mananaig pa rin ng Diyos sa mga krisis o problema ng buhay natin. Magtiwala lang tayo. Let us cry for help to the Lord and let us allow God to rescue us from all the storms of our life. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.